So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, oo na, alam na nga po nating lahat na bobo tsaka tanga itong si Sara Duterte. So, baka itanong nga ninyo na, Takeru, alam na nga nating lahat na bobo yun si Sara. Bakit kino-content mo pa? So, ang point nga natin dito, at least, kung sakali man na maisip talaga ni Sarang tanga na tumakbo bilang presidente sa 2028, at least may mga ganitong klase mga video na pwede po natin balikan. Okay? Kasi ang point dito mga kababayan, no, nagbigay po ng libreng advice si Sara. No, yung una ayaw niya pa nga pero ang ending sinabi niya rin pala. At ang nakakatawa dito mga kababayan, yung advice po ni Sara Duterte, tanga. Hindi niya po alam kung paano po tumatakbo o gumagawa po ng isang fiscal budget sa loob ng isang taon. So ito pakita ko sa inyo para makuha natin yung point, no? So ito, basahin natin to from ABS-CBN. Sabi dito, Palace tells Sara Duterte, give your free advice to acting Davao Mayor Baste. So ito nisagot nga po ni Claire Castro. So basahin muna natin ha. Sabi dito, the Palace has responded to Vice President Sara Duterte who gave free advice to the Marcos administration on how to solve the country's flood problem. Okay. So Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro said, if Duterte already got flood solutions as a result of her frequent trips abroad, she should give her free advice to her brother, acting Davao City Mayor Baste Duterte. Actually, yung mga DDS galit na galit sa mga sagot nga po ni Claire Castro, pero may point naman talaga. Kung meron talagang alam si Sara Duterte na makakapag-solution po talaga sa problema ng baha sa Pilipinas, sa kanyang paglabas-labas nga po papuntang abroad, bakit hindi niya muna itong ibigay kay Baste? Para po ma-implement sa Davao na ngayon po ay binabaha pa rin. Puta, Davao nga, di nyo maayos eh. Yung flood control nga sa Davao, di nyo maayos, tapos mag-a-advise pa sa presidente. Nga naman, may point ka naman. So, sabi dito, continue natin, sabi pa dito, ayaw niya magbigay ng free advice para sa bansa. Kung may natutunan siyang solusyon sa pagsugpo na sa problema sa pagbaha sa bansa, sa dami ng kanyang mga biyahe, ibigay niya ang free advice niya sa acting Mayor Baste Duterte ng Davao City. Yun yung tinagalog ko na pala. So abangan na lang natin kung epektibo at kung di na babaha sa kanilang lungsod. So para mas maganda, ito nga po yung video ni Sara. Okay, so panoorin natin ito ha. Kakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure? Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang sarswela. Korupsyon, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood control. Walang nagawa. Normal talaga to, no? Abnormal, no? So ngayon, syempre, ganyan na ngayon nangyari, no? So, ang ending din pala mga kababayan, sasabihin din pala ni Sara. Sasabihin niya rin pala kung ano yung advice niya. So, ito yung advice ni Sara. So, basahin natin ha. Sabi ni Sara, hindi dapat pumayag ang Pangulo na pakialaman ng legislator ang budget. Yung nakalagay dito hindi daw dapat pumapayag ang Pangulo ng Pilipinas na pakialaman ng mga legislator yung budget. Seryoso? Hindi, para makuha natin yung context ng mga kababayan. Bobo men. Walang yan to. Kasi ito kaya rin natin to kino-content, no? Para, no? Gusto ko lang din po ipakita doon po sa mga bobong mga DDS, no, na taga-suporta ni Sara, na gusto maging presidente nga ito si Sara, na ganyan kabobo yung gusto niyo maging presidente ng Pilipinas. Mismong budget ng Pilipinas, hindi alam kung paano ginagawa. Buti pa nga tayo, alam natin eh. Si Sara, hindi niya alam? Hindi, sagutin na nga natin, no? So, mga kababayan, hindi pwedeng hindi pakialaman ng legislator
yung budget ng Pilipinas kasi nga po, power of the purse nga po yung Congress. So dadaan po talaga sa kanila yung budget ng Pilipinas. O ang gawin mo, mag-charter change ka, palitan mo. Bobo. Hindi, sige. O para makuha natin yung point, no? Video na ba to? O sige, video na. O, ito. Panoorin natin tong sagot ni Sarah. Video na pala to eh. Sige. Bobo, men. Tanga talaga nito. Oh. Nangyari, pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng gobyerno. So, libreng advice na yon sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha? Ma'am, malaking issue po ngayon ang korupsyon sa bansa, lalo na ang pangingilam ng mga congressman sa pundo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong kalakaran? Unang-una dyan, dapat kontrolado ng president yung budget. Dapat Sige, wait lang, putulin ko lang ha. Kasi galing SMA na yung video, baka makapiright tayo. At, hindi, litan ko na lang. Yan. Okay, game. kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the regional development councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na Mukhang pinapayag. ikaw ata, Sarah, hindi mo alam kung ano yung nangyayari eh. Tingnan nyo ha. Ito, pakita ko sa inyo, no? Ito ano lang to brief lang ito ha. Hindi ito yung pinakabuo, pero para maintindihan po natin lahat, ganito po tumatakbo po yung budget sa Pilipinas. Okay? Yung development, niya, sabi niya kanina. Ito. Wait. So ito yung pagkakasunod-sunod po ng paggawa ng budget, no? Actually, sa unang part, tama naman siya doon. Okay? So ito yung Development Budget Coordination Committee. O binanggit niya kanina yon. So diyan po talaga nagsisimula yung budget. Okay? Para dito po kasi nalalaman kung magkano ba talaga yung kayang ibigay ng gobyerno at kailangan po ng isang ahensya sa particular na proyekto, no, para mabigyan ng budget. So diyan talaga nagsisimula yan sa DBCC approval. So tama naman si Sarah doon. Tapos sunod dito yung budget preparation, tapos yung agency proposal. So mukhang gets ko naman yung sinasabi ni Sarah. Pero yung hindi ko po talaga makuha doon sa sinabi ni Sarah, na wag daw pong mangyayaalam yung legislator. Kasi mga ka-streetwise po, parte po talaga ng paggawa ng budget. Ito sa number 3, legislative process. Ito nakalagay talaga dito. So unang part, tama si Sarah na dapat alam ng presidente yung DBCC, Development Budget Coordination Committee. Okay yun. Kasi sa presidente naman talaga yun. Pero ang point niya dito, bago po ito maging batas ang isang budget ng isang fiscal year, dadaan po talaga ito sa mga congressman at sa mga senador. Ngayon, ano yung sinasabi ni Sarah? No? Na dapat hindi po nangyayaalam yung legislator sa budget. Parte po ng proseso yun. Ang nakalagay nga dito House review. Bukod nga po sa nagbigay na nga po ng proposal yung mga ahensya ng gobyerno sa presidente at ipapasa ito sa Congress, i-reviewin pa po ito ng House. Pagkatapos, i-reviewin din ito ng Senate. Yan parte ng proseso yan eh. At bukod nga doon, ito na po yung maanomalyang Bicameral Conference Committee. Tapos, number 4, budget execution na nga po. So, dyan na nga po pipirma ng presidente yung budget at ma-execute na nga ito. So, ano bang gusto kong sabihin dito mga kababayan? Yung sugot po kasi ni Sarah na advice, may malam po, basta may masabi lang. Ngayon Sarah, paano mo gagawin yon na hindi mangyayaalam yung legislative natin sa budget every year kung ito ay parte ng proseso? Ano gagawin mo sa ibig sabihin? Lalabagin mo yung konstitusyon natin. Ito yung mga bagay, mga kababayan, na kung tatanga-tanga ka, palalagpasin mo na lang po ito parang mga DDS. Hindi na po nag-iisip ng mga DDS dito, lalong-lalo na yung mga taga-suporta ni Sarah. Pag mga ganyan kasi mga bagay na sinasabi ni Sarah,
Ano yan, palalagpasin nyo na lang kasi DDS kayo. Pero napaka-illogical po nun, puta. Isipin nyo ha, akala mo naman napaka-importante ng advice, tapos nung sinabi niyo yung advice niya, yun na pala sasabihin niya. Dapat hindi po mangyayari ang legislative sa budget every year. Eh, paano nga mangyayari yun? Hindi pwede yun. Actually, mga kababayan, ito naalala ko lang, no? Di ba sabi ni PBBM, gusto pong maging spectator po ni PBBM, no? Si PBBM mismo, si Presidente, gusto niya maging spectator kung paano ginagawa yung budget. So, ibig sabihin nun, pupunta po siya sa House tsaka sa Senate at manonood daw po siya. So, pinagbawalan yun. Sabi nga po ng mga senador, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi trabaho namin to. Oh, si Risa Ontiveros ata may sabi nun eh. So, actually, to mixing topic na naman ito, no? Kasi medyo nakakainis lang po talaga yung kabobohan po ni Sara. At mas lalo nakakainis po kasi itong sa mga DDS, mga kababayan, na ganitong mga simpleng mga statement po, nakakalusot sa kanila. Wala silang pakialam. Tama man o mali yung sabihin ni Sara, susundin po nila yan. Mga tanga nga po eh. So ano yan eh, parang common sense, tinapon na nila. Parang pinatay na rin po nila yung critical thinking nila. So yun mga streetwise, no, may topic lang naman po ito. No? So kayo po, no, ano masasabi nyo nga po dito sa libreng advice ni Sara. So actually, dapat hindi na siya nag-advise, no? Kasi nakakahiya lang pala. Kung may kahihiyan pa si Sara, ha? So kayo po, no, masasabi nyo nga po dito sa libreng advice ni Sara. So, patingin nyo ba, magagawa ba to? Magagawa ba to ni Baste? Kasi si Baste yung mukhang kailangan ng ganyang klaseng advice, no? Na hindi pa dadaan sa legislative yung budget, Diyos ko. So, yan, so far, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush!